travel episodes tayo ngayon mga ka-farmers. Yan yung asawa ko, kumaway ng kumaway. Nag-prepare siya. Pauwi dito sa Kapatagan. Nandyan siya ngayon sa Davao. Nag-aaral siya sa language school. Yan nga, Christmas party nila. Napakasaya nila dyan. Picture nila, kasama yung silsaya. Umalis siya sa kanyang boarding house at nag-prepare yung mga dalan niya. Kumuha siya ng pera dyan, mga papel yan. Yan, nagsumuot ng sapatos, ready na. Tingnan niyo yung buhok niya, parang negro, buhok ng negro na, para hindi masyadong kumaway at magkabuhol-buhol yung buhok niya. Kaya yan yung purpose niya, ginanyan niya. Check niya lahat kung wala ba siya nakalimutan. Yan, lahat yung mga gamit para lahat madala niya yung gusto niyang dalhin. Wow, parang musicians tong asawa ko. Di naman marunong. Marunong pala, kunti lang. Yung basic lang yung marunong. Kumaway ulit. Yan, so paaalis na siya dyan. Anyway, yung area nito sa Davao ay nasa Bahada. At ang oras na ngayon ay nasa 5:30 in the afternoon. Yan, sumakay siya ng tricycle papunta sa Robinsons. Malapit lang dito guys yung Robinsons, Davao. Nasa mga 1 to 2 kilometers ata yung distance sa boarding house niya. Punta siya doon para mag-withdraw ng money kasi yung pera namin is nasa bank talaga. Yung ginagamit namin, bumibili kami ng iba't ibang kagaya ng pagkain, kahit ano sa mall. Yung gamit niya is yung card lamang, hindi siya nagdadala ng cash. Yan, high-tech na, di ba? So umabot na nga siya dito at nag-withdraw ng pera para may pamasahe siya sa bus. So yung sasakyan niya mamaya is yung bus. Yan, mabilis lang sa dyan. Walang mga 15 minutes, umalis agad. Naghihintay siya ng taxi dyan. Kaso wala talagang masakyan kasi rush hour ito at saka lahat ng tao ay pauwi sa kanyang mga tahanan. Mabuti na lang at nakita niya yung dalawang classmates niya kasi yung asawa ko hindi masyadong kabisado itong Davao. Yan, sumakay sila dyan. Ang nasaksya nilang jeep ay para Acacia. Then sumakay ulit siya from Acacia to Ikulan bus terminal para doon siya sasakay ng bus papunta dito sa Cagayan de Oro City. 6 PM pass na sa oras niyan. Matagal-tagal din yung biyahe niya, di ba? Ang ganda, parang artista. Itong jeep na to, ito yung sinakyan nila papunta ng Ikulan bus terminal. Pangalawang jeep itong sakay nila. At saka time check, nasa 7 PM in the evening na ito. Medyo matraffic kasi rush hour eh. Yan, natagalan sa dyan. Ang ganda ho ng Davao. Napaka raming tourist na pumupunta dito every year, every December. O yung taga Maynila umuwi rito at sa yung ibang tao umalis rito. Napakarami yung tao o mga biyahero ngayon sa terminal na ito. Pumipila na nga kami papunta doon, papasok sa bus kasi dalawang klase yung bus papuntang Cagayan de Oro. Yung isa yung regular lang at saka yung isa is non-stop. At yung asawa ko naisipan niyang sumakay o yun yung talagang sinasakyan niya kapag umuwi o pumupunta ng Davao. Yun yung non-stop bus kasi hindi masyadong maalog, tsaka malamig yung aircon, hindi siya nahihilo.
Ang kagandahan dito sa Davao, mga ka-farmers, kumpara sa ibang terminal, dito wala talagang pasaway kasi lahat nakapila. Hindi naguunahan makasakay sa bus. Disiplinado ng mga tao dito. Sasakay na nga siya dyan sa non-stop. Yung pliti nga mga ka-farmers o yung fare ay sa regular fare nasa 500 to 700. Yung non-stop naman nasa 850 to 870. Ang kagandahan nito mga ka-farmers ay estudyante siya at naka-discount. Nabayaran niya lamang dito ay 700 pesos papuntang Cagayan de Oro. Napakarami yung biyahero sa oras na ito kasi December 22 ito, 2023 yung araw na to. At ang oras na ito malapit na ngang mag 8 PM. Yan, nakasakay na ang misis ko dyan. Reading na pauwi, excited turn. Paalis na nga yung bus sa Davao papuntang Cagayan de Oro at saka yung oras dyan ay nasa 8:46 PM. While traveling, yung asawa ko ay nakatulog. Mahaba-haba kasi yung biyahe, nasa 7 to 8 hours papuntang Cagayan de Oro. This bus will stop to Agora Terminal at sasakay siya ng jeep papuntang Bulwa para sasakay ulit ng bus papunta dito sa Kapatagan, Lanao del Norte. Yung pamasahe nga ng jeep from Agora to Bulwa Terminal sa Cagayan de Oro ay nasa 20 pesos sa ngayon. Mahal-mahal na ho kumpara last year o yung nakaraang taon. Time check 4 AM 4:43 in the morning na. Mahaba ho yung biyahe at nakakapagod na ho yan para sa asawa ko. Yan. Ewan ko ba kung nag-smile ba siya dyan, di makita Naka-mask kasi. Pero ang ganda pa rin. Yan. From Bulwa Terminal sa Cagayan de Oro ay sumakay siya ulit ng bus, aircon bus, papuntang Maigo, Lanao del Norte para doon siya mag-almusal. Yung pamasahe niya ay nasa range na 250 to 350, discounted na yon sa student. Yan, mukhang pagod na yung asawa ko pero mas pagod yung katabi niya. Nakatulog na. Yan, napakagandang umaga nito. Walang ulan. Napakaganda ng sunrise. Yan nga. After niyang kumain doon sa Maigo, Lanao del Norte ng almusal niya ay sumakay siya ulit ng bus. Kaya lang yung nasakyan niya ay punong-puno yung bus. Kaya napilitan siyang tumayo habang pabiyahe dito sa Kapatagan, Lanao del Norte. Kasi malayo-malayo pa po yung distansya ng ita-travel niya. Yan, nakatayo lang siya dyan. Walang gentleman dog. Joke. Sa wakas, at nakaupo na rin ang ating prinsesa. Ito yung mukha ng bagong Disney princess. Ay. Ito nga, nasa Lanao del Norte na siya. Malapit na ho siya sa Maranding, Lanao del Norte. Oh, umabot na pala siya ng Kapatagan. Ito yung municipality ng Kapatagan, Lanao del Norte. Yan yung gymnasium. Prince Hypermart pala yan. Yan sa kabila, ayan yung bus terminal. Maganda ho sa bus terminal ito kasi malinis yung paligid at napaka peaceful. Marami ding mga bus na nagta-travel. Yan. So bumaba na nga siya ng bus at naghanap ng masasakyan papunta sa sa Bagong Silang. Kasi yung bahay namin
from National Highway hanggang sa bahay namin is nasa mga 5 kilometers. Malayo-malayo pa. So maghahanap siya ng tricycle para masakyan niya papunta sa bahay. Napakainit na ng panahon nito. Yan. Kahit nahihirapan yan, kumakayod yan sa buhay. Kahit mainit yan, iiyak lang yan. Oh. Di pala. Magigitara lang pala. At saka magja-jogging. Joke lang mga ka-farmers. Tinatawa ko lang kayo. Alam kong hindi na kayo nanood nito. Sa wakas, nakaabot na rin siya sa terminal ng mga motorcycle or tricycles papuntang Bagong Silang. Yun yung barangay kasi ng bahay namin, Bagong Silang. Sa English, newborn. Yan yung childhood best friend niya, si Kring Kring. Nakita sila at may dala-dalang cake kasi birthday niya. Saktong-sakto. Ang haba ng smile yung friend ko. Iinom na nga tayo ng tubig kasi mainit na. Napakainit ng panahon. At saka maganda pa rin. Yan, umalis na yung tricycle papunta sa aming barangay. Ayun, Happy New Year. May pumutok. Happy New Year sa lahat. Yan. Parang umiyak yung best friend niya. Hindi pala. Napuwing. Napuwing. Yan. Nag-smile yan. Dito nga sa aming lugar mga ka-farmers ay napakalaki ng mga palayan o sa Bisaya, basakan. Halos lahat ng area ito ay napupuno ng mga palayan. Kasi ito yung isa o number 1 na hanap buhay dito sa amin, yung pagsasaka ng palay. Kaya dito, iba't ibang lugar na pumupunta dito yung mga biyahero para bumili ng palay. Mainit na nga sa sitwasyong ito. Smile pa rin. Uy, sumasayaw si Manong. Nako, masayang araw to. Yan. So, sa panahon ito, soil cultivation o soil preparation yung mga farmers natin. Tinitingnan niya ito yung, parang putik. Eyeliner pala. Kinukuha niya. Ang ganda pa rin ng Disney princess natin. Malapit na yun tayo. Excited nang makauwi. So, dyan sa may poste, yun yung bahay. Ito na. Yan, ang dami yung mga rice fertilizer. Yun yung mga sako sa nakikita nyo. Yan yung mga fertilizer. Bubuksan na niya yung pinto. At ang bumungad sa kanya ay wala. Yung aso, di siya nakilala. Oh, sino to? Sabi ng aso, uy, ba't ang ganda? Umalis yung aso. Kaya lang tinawag niya, ayun, nakilala na niya. Oh, ba't andito to? Sabi ng aso. I miss you, Disney princess. Sabi ng mga aso. Oh, ang saya nila. Ang saya-saya nila mga farmers. Yung aso talaga is napaka-loyal yan. Kaya kami, ang dami naming mga alagang aso. Nasa mga 10, more than 10 dogs yata yung alaga namin. Yan, yung brown, yun yung doktor. Ito si Sadie. Yan yung isa si Mochi. Kaya lang hindi naliguan. Yung isa si Happy. Yan, yung maliit si Chinchin. Wow, ito. Pa-video-video siya.
Oops, ano yung kinakain niya? Bayabas. Panghimagas raw. Pagdating dito, nagbihis agad siya, kumuha ng bayabas kasi mga farmers sa paligid ng bahay namin, marami yung mga prutas. Ito, matutulog na ata ito. Yan. Nagpapakyut pa. Kasi napakalayo ho ng biyahe niya. More than 10 hours ho yung biyahe niya from Davao City to Kapatagan, Lanao del Norte. Matutulog na yan. So ka-farmers, maraming salamat ho sa inyong panonood at walang sawang suporta. Naway po patuloy kayong mag-like, manood, mag-subscribe sa aming YouTube channel para marami tayong matutunan. God bless bro everyone. Thank you.